Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Lisa Paulite, shoutout kay Ika Fabio. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Oo, punong nayon, masasabi mo kung ano ang mayroon ka. Hindi lamang nito maalis ang hindi pagkakaunawaan sa isa't isa, ngunit baka matulungan ka namin. Ngayon mo lang nakita ang kapangyarihan ng 3,000. Sumang-ayon din si Moyang at ang iba pa sa oras na ito. Ang matandang punong nayon ay nagtaas ng tingin at tumingin sa mga matatandang katabi niya. Ilang matatanda rin ang tumanggo. Halatang hindi makatwiran ang mga salita ni Moyang at ng iba pa, okay. Ang matandang nayon, malumanay na tumanggo ang ulo, pagkatapos ay bahagyang bumangon, tumingin kay Aaron at sinabing, ang lalaki sa kabaong na nakita mo ay Yiner. Si Nayan Fang ay 20 taong gulang, luma. Siya ang aking manugang, anak na babae. Nang marinig ito, ang lahat ng mga tao, kabilang ang Aaron, ay labis na nagulat at hindi napigil ang magsabi ng mga kakaibang bagay ng isa-isa. Malinaw, ang mga salita ng matandang pinuno ng nayon ay halos imposible para sa lahat. Dapat mong malaman na ang anak ng punong nayon at ang bangkay ay nasaksihan ng lahat. Ngunit ngayon, lumilitaw na ang buhay na lalaki sa kabaong ay naging kanyang manugang. Paanong hindi nakakagulat? Biglang sumimangot si Wang Simon at hindi nasisiyahang sinabi, ang ibig mong sabihin, may manugang ang anak mo, pero nakakulong ka sa kabaong, tapos kasama ang katawan. Shit, nakakadiri ka ba? So anak mo, tutol ang biyenan at nilagay mo sa kabaong. Hindi lamang paghihigpitan ang kanyang kalayaan, kundi ipahiya din siya sa ganitong paraan. Bilang isang babae, kasama ang karakter ni Wang Simon na lumalaban sa kawalan ng katarungan, siya ay nagalit sa mismong lugar. Bahagyang sumulyap si Aaron kay Wang Simon at sinenyasan siyang huwag masyadong excited. Kung may ganoong bagay, ang mga tao at mga Diyos ay magiging galit, ngunit sa pagtingin sa mga ekspresyon ng matandang pinuno ng nayon at iba pang mga taga-nayon, nadama ni Aaron na ang bagay ay hindi gaanong simple, sa totoo lang. Ang aking manugang, Yiner, dumaan sa pinto ngayon, mabagal na sabi ng matandang punong nayon, sa pamamagitan ng pinto. Napakunot ang noo ni Aaron. Anong ibig sabihin nito? Paano ka nakahiga sa kabaong sa pamamagitan ng pinto? Sinong hihiga sa kabaong at mag-aasawa? Abat panik. Kawawa naman. Basta normal lang silang tao. Natatakot ako na walang gustong magsimula sa ganitong malas na paraan. Mahirap bang bumili ng isa at libre ang isa? Bulong ni Moyang sa tabi ng Aaron. Buy one get one free, ikaw. Ibig sabihin, may nagpilit sa pamilya ng punong nayon na lutasin ang bangkay at ipinadala ang buhay na babae sa kabaong. Sabi ni Liu Fangqi, bahagyang tumanggo si Moyang, na maaari ring ipaliwanag kung bakit ipinadala ng punong nayon ang kanyang sariling anak sa pit father na ito. Sa kasalukuyan, ang sitwasyong ito ay tila ang pinakamagandang paliwanag. Maging si Aaron mismo ay malabong sumasang-ayon sa pananaw na ito. Tanging ang bahagyang umiling ang matandang pinuno ng nayon, ang aking pamilyang Jiang ay may isa lamang na manugang, iyon ay, si Yiner, iyon ay, ang lalaki sa kabaong. Ang katawan, nakasimangot, doble. Bamulong ang matandang punong nayon ng, doble. Sumimangot si Aaron. Nakita niya ang mga buhay na tao na kumikilos bilang mga multo para sa mga patay, ngunit ito ang unang pagkakataon na narinig niya na ang mga patay ay kumikilos bilang mga multo para sa mga buhay. Matandang pinuno ng nayon, ano ang ibig mong sabihin? Sumimangot din si Jiang Hobei Xiaosheng, nais ni Yiner na dumaan sa pinto, ngunit hindi niya dapat ipaalam dito. Kaya naman, ginamit ko ang bangkay bilang kapalit, inilagay ko si Yiner sa kabaong para sa pagluluksa,
at pinaglaruan ang pagnanakaw, isang dragon at naging phoenix noong nakaraan, ang hakbang na ito ay halos hindi matagumpay, ngunit hindi ko inaasahan sa pagkakataong ito. Sa pagsasalita tungkol dito, ang matandang-matanda sa nayon ay napaluha sa kanyang mga mata, at ang buong tao ay labis na nalungkot at nanghihinayang. Nakawin ang dragon at iikot ang phoenix, isang daang pagtatangka na naman, hindi napigilan ni Aaron na sumimangot ng mas mahigpit, at ang buong tao ay mas nalilito. Ulo ng nayon, muli ba? Nabanggit mo na ito ng maraming beses, saan ito sagrado? Oo. Tumango rin si Moyang, nakikita ko na tila natatakot ka rito at napupuot dito. Ngunit anong mga doble ang ginagawa mo para dito? Ito, dahan-daang tumingala ang matandang punong nayon, ang kanyang mga mata ay bumulong-bulong sa dilim, langit sa labas ng bahay, at bahagyang humila ang sulok ng kanyang bibig. Hindi niya matukoy kung may iyak ba siya o ngingiti, ang alam lang niya ay puno ng pait ang kanyang mga mata. Ito ang Diyos ng aming lugar. Ang lalaking nagngangalang Lei Gang ay bamuka ang kanyang bibig na matamlay. Diyos, hindi maintindihan ni Aaron. Hindi ba dapat pangalagaan ng isang tao na sinasamba bilang isang Diyos ng lugar ang lugar? Paano matatakot ang mga taga-nayon? Pero gumawa din ng ganong eksena. Makita ng mga tao ang malamig na likod ng ninakaw na dragon kay Phoenix. Ito, nagsimula 7 years ago. Ang nayon na ito ay orihinal na ang tanging nayon sa disyerto at rainforest area. Bagamat medyo mahirap ang mga kondisyon, pagkatapos ng lahat, ang mga tao sa isang bahagi ng lupa at tubig ay umaasa sa nag-iisang damong lupain sa gitnang junction line ng disyerto at rainforest. Bagamat hindi ito maaaring maging mayaman at marangal, maaari itong maging sapat sa sarili at mamuhay ng matiwasay. Ngunit 15 taon na ang nakalilipas, sinira ng baha ang katahimikan ng nayon, ang baha ay bihira sa loob ng 100 taon, bagamat makikita mo na may makakapal na maulang kagubatan sa likuran, na makakatulong sa atin na masipsip ang halos lahat ng baha, at ang disyerto, sa harap ay makakatulong din sa atin na matuno ang pinagmumulan ng tubig. Pero tinamaan pa rin tayo ng baha. Napabuntong hininga ang matandang pinuno ng nayon. Tumango ang matandang lalaki na tinatawag na Lei Gang, ang baha ay tumawid sa rainforest at dumating. Bagamat itinaas namin ang buong nayon upang magtayo ng dam, ito ay isang patak sa balde sa harap ng malaking baha. Ang lalim ng baha ay umabot sa 10-10 metro, at ang dam ay sadyang hindi mapigilan. Sa sandaling ito ay bumagsak sa dam, ito ay magiging isang sakuna para sa buong nayon, ito ay ganap na lalamunan ang aming nayon, at ang mga tao at mga hayop ay ganap na mamamatay sa baha. Gayunpaman, kapag ang mga taga-nayon ay desperado, isang himala ang nangyari. Biglang nayanig ang buong baryo at nataranta ang hindi mabilang na mga tao. Ngunit sa sandaling iyon, ang medyo matapang na mga taga-nayon ay nakakita ng isang kamangha-manghang bagay. Sa di kalayuan, maraming bundok ang mabilis na umuusad, parang mga higanteng may buhay, at ang kanilang destinasyon ay ang nayon. Maraming tao ang desperado ng mga panahong iyon. May baha sa harap namin at isang malaking bundok ang gumagalaw sa likuran namin. Natatakot ako na hindi masyadong sabihin na ito ay isang kalamidad. Lei Gang daw. Panay ang tango ng matandang punong nayon, tama na. Nang palapit na ng palapit ang bundok, maging sa paligid ng mga taga-nayon, lahat ay pumikit sa kawalan ng pag-asa at naghihintay ng kamatayan, ngunit isang himala ang nangyari, nang lumipat ang mga bundok na iyon, malapit sa amin, akala nila ay dudurugin kami hanggang sa mamatay, ngunit kakaiba, hindi nagtagal ay kumalat sila sa aming lahat. Village Head Road, pinahinto nito ang baha para sa amin. Sumang-ayon si Lei Gang, ibig mong sabihin ay hindi malapit ang mga bundok sa paligid ng nayon. Ngunit mula sa malayo, talagang nagulat si Aaron at hindi napigilan ang paggambala. Panay ang tango ng matandang punong nayon, eksakto. Nang marinig ang sang-ayon na sagot mula sa matandang pinuno ng nayon, nagkatinginan si Aaron. This is really shocking. If I guess right, itong bundok ang tawag mo dito. Lumipat ito, tama ba? Aaron Road. Oo, sa oras na iyon, nang mawala ang baha, lahat ay nasa sabik. Lumuhad kami sa lupa at nagpasalamat sa mga Diyos para sa kanilang proteksyon, ngunit hindi namin inaasahan na may mga Diyos. Ang matandang pinuno ng nayon tumango. Sa mga nakapaligid na kabundukan, mayroong tuloy-tuloy na burol na nabuo ng 3 bundok. Isang dilaw na liwanag ang sumisikat at ito ay lumilitaw,
Ito ay tinatawag na huwangsya na walang kamatayan, maaari nitong basagin ang lupa at ilipat ang mga bundok. Ito ay ang hari ng lupa na walang kamatayan. Nang dumaan kami dito, nalaman namin na natrap kami ng baha, kaya gumamit kami ng maliit na paraan para ilipat ang bundok na daan-daang milya ang layo para matakpan ang natural na sakuna para sa amin. Sabi ng matandang pinuno ng nayon, mula nang iligtas ka mula sa apoy at tubig, ito ay dapat na isang pabor sa iyo. Dapat mong ipagpasalamat ito. Bakit ito naging ganito? Takot. Dito, si Bai Xiaosheng sa Jianghu ay may kakaibang paraan, tumango ang matandang punong barangay, matapos mailigtas, talagang na-appreciate ito ng mga taga-nayon, upang labanan ang baha, lagi nitong hinaharangan ang mga bundok sa paligid ng nayon, at ang mga taga-nayon ay sumasamba ng 9 hanggang 5, halos 3 buckles at 9 na panalangin, ngunit isang araw, ang dilaw na buhangin na walang kamatayan ay tinawag kaming lahat, nang sabihin ito ni Lei Gong, bakas pa nga sa kanyang mga mata ang takot at kalungkutan, halatang simula ng araw na iyon, ito ang simula ng isang bangungot para sa kanya at sa lahat ng mga taga-nayon, sa oras na ito, sa labas ng bahay, ang umihip ang simoy ng hangin, at ang madilim na kalangitan ay itim sa libu-libong milya, at walang maliwanag na buwan tila pati ang langit ay lumulubog sa eksena sa oras na ito, o bumalik sa orihinal na edad kasama ang kanilang memorya, at pagkatapos hindi maiwasang malungkot para sa kanila isa-isang ibinaba ang kanilang mga ulo sa mga oras na ito bagamat maraming lungkot sa kanilang mga mukha ay napakagaan, at ang dahilan ng pagkagan ay nagmula sa kanilang sariling pamamanhid. Noong araw na iyon, dahan-daang ibinuka ni Lei Gong ang kanyang bibig. Sa araw na iyon, gaya ng dati, bago ang baha, ang panahon ay makulimlim sa loob ng ilang magkakasunod na araw, ngunit ito ay mas nakakasuffocate sa hindi malamang dahilan. Tinipon ng walang kamatayang dilaw na buhangin ang lahat sa pasukan ng nayon, sabi niya, ganito pa rin ang panahon, at tuloy-tuloy pa rin ang pag-ulan. Kahit may ilang mababang bundok na protektahan tayo, hindi natin magagamit ang mga bundok upang harangin ang baha ng mahabang panahon. Bukod dito, ang bundok na kinokontrol ni Huang Shadax iyan ay pumasok na rin sa panahon ng pagkapagod. Hindi magtatagal, ang mga bundok ay guguho, at ang baha ay babahan ng daan-daang milya sa paligid dito tulad ng dagat. Ang mga taga-nayon ay natakot at desperado nang marinig ang mga salitang ito, maliban kung ang baha ay ganap na naaalis, o ang tubig ay ganap na napigilan sa ilalim ng lupa, kaya, minsan at para sa lahat. Sinabi ni Lei Gong na ang kahilingan ni Huang Xia ay walang kamatayan noong araw na iyon. Bahagyang napakunot ang noo ni Aaron, kaya ito ba ang ugat ng pagbuo ng maulang kagubatan sa labas ng kaparangan na ito? Oo, nangako kami para sa kaligtasan ng nayon. Tumango ang punong nayon, at tila nakita ang mga pagdududa ng Aaron at iba pa, ang maulang kagubatan sa labas ng bundok sa labas ng nayon ay ipinanganak dahil dito. Ang paraan ni Huang Xia na walang kamatayan ay sugpuin ang baha doon, at pagkatapos ay babantayan pa rin niya ang mga taga-nayon ng bundok upang maprotektahan ang kaligtasan ng lahat, ngunit sa huling pagsusuri, ito ay isang magandang bagay. Pinipigilan nito ang baha sa lupa at bumubuo ng proteksyon ng nayon na may matataas na bundok. Nagtataka si Wang Siman. Nang marinig ang mga salita ni Wang Siman, ang matandang punong nayon at si Lei Gong ay nagkatinginan, mapait, may halaga ito, hindi ba? Naunawaan ni Aaron sa isang iglap at mahinang nagtanong. Malakas na tumango ang matandang pinuno ng nayon, tama. Sinabi sa amin ni Huang Xia immortal na kailangan niya ng maraming enerhiya para ilipat ang mga bundok. Kung gusto niyang gabayan ang tubig at sugpuin, kailangan niya ng mas maraming enerhiya. Wala siyang paraan, maliban na lang kung, nang sabihin ito ni Lei Gong, tumingin siya sa matandang punong nayon at ayaw niyang banggitin sandali ang masakit na nakaraan, maliban kung ano. Bulong ni Moyang, maliban na lang kung maghain ang nayon dito. Sinabi ng matandang pinuno ng nayon ng may mabigat na puso, kailangan nito ng 3 batang babae na kakabata pa lamang at hindi pa nakaranas ng mundo. Bastard! Nang marinig ito, agad na nagalit si Bai Xiaosheng sa Jianghu, dahil siya ay isang dakilang immortal, bakit may mga taong nabubuhay na nagsasakripisyo? Malamig na sabi ni Wang Siman, ayaw naming sumang-ayon, ngunit may pagpipilian ba kami? Mapait na sabi ng matandang punong nayon. Kung hindi ka magbabayad ng mga tao, ang dilaw na buhangin na walang kamatayan ay maaari lamang manood ng trahedya na nangyari dahil sa kanyang kakulangan ng enerhiya. Sa madaling salita,
lilipat ang mga bundok, muling aatake ang walang humpay na baha, at lahat ay mamamatay. Isang grupo ng mga tao, naranasan man nila ito o nakikinig sa kanilang sinabi, ang Aaron at ang iba pa, ay walang magawang ibinaba ang kanilang mga ulo dito, at ang kapaligiran ay naging lubhang nalulumbay sa ilang sandali. Pagkatapos nito, nawala ang mga agos ng bundok, pinigilan sa lupa, at hindi nagtagal ay pinalaki ang maulang kagubatan sa likod. Gayunpaman, nagsisimula pa lang ang bangungot ng mga taga-nayon. Sinabi ni Huang siya immortal sa lahat na bagamat hamupa na ang baha, lahat ito ay pinigilan ng kanyang kakayahan. Sa makatuwid, kahit na ang mga taga-nayon ay may ligtas na buhay, lahat ito ay nasa ilalim ng kanyang proteksyon. Kaya naman, hiniling niya sa buong nayon na ipagpatuloy ang pagganti sa kanya. Taon-taon, pipili ito ng 4 na babae sa nayon at hahayaan kaming magsakripisyo dito. Ito ay isang pervert. Sa loob ng 7 taon, 4 sa isang taon. Ilang tao ang naroon sa nayong ito? Galit na sabi ni Wang Siman. Malakas na tumango ang punong nayon, tama na, kaya natakot ang mga tao sa nayon. Matapos magtiis ng ilang taon, mahigit 100 babae sa nayon ang nawalan ng kagandahan. Naisipan naming tumakas, ngunit sa sandaling makalabas kami sa nakapalibot na burol, wala ng mga buto. Gusto rin naming tumanggi, ngunit ito ay magdadala lamang ng mas maraming tao na mamatay sa walang kabuluhan. Ilang taon lamang ang nakalipas, isang batang babae ang tumangging magbayad, at higit sa 30 katao sa nayon ang namatay sa magdamag. Nang umalis kami, inatake kami nito dahil sa pagiging walang utang na loob. Malungkot na sinabi ng matandang punong nayon, nang tumanggi kaming ibigay, mga tao, sinasabi nito na sinira natin ang ating pangako. Ngunit hindi talaga natin ito mapigilan. Tugma ba ito? Damn it, hayaan mong makilala siya ni Lolo daw. Kailangan ko siyang tadteren hanggang mamatay. Galit na umungol ang 12 espada, sa paglipas ng mga taon, halos lahat ng may mga anak na babae ay halos magtago hanggat maaari. Kahit na sa edad na ng kasal ay mas gugustuhin nilang hindi magpakasal. Hanggang sa naging matino si Hiner. Speaking of the girl in ang kabaong, ang matandang punong nayon ay lubos na nasiyahan. Nagbago na ang lahat. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!